Guys, umagang umaga, at least medyo maano yung tubig, mababaw. Ayan, so linis na linis yung ilog galing sa baha kahapon. So ngayon guys, pipick upin yung baboy. Ayan, tara muna guys. So hihintayin natin yung bibili ng ating baboy. Sana ma-pick up na talaga ngayon guys. So yun guys, katatapos lang natin guys maglinis na itong ating baboyan. Pero eto guys, dinayet natin. So hindi na pinakain. Waiting na lang tayo guys dun sa darating na buyer ng baboy. At eto naman guys, kalilinis lang din natin itong mga kulungan natin. Kanina pumunta na guys yung prospect natin at tinignan nga yung baboy. Yun. So may kausap tayo na taga-bayan, kahapon sana pipick upin pero hindi rin nila na-pick up yung umaga. Tapos kasi nagkatay daw ng baboy. Tapos eto naman guys, kanina nung hapon naman biglang napakalakas ng ulan. Tapos eto nga kagabi may nakausap tayo na prospect buyer. So kaninang umaga pumunta, tiningnan na to. So taga kabilang bayan naman yung bibili. Ayan, so titingnan natin guys kung magkano aabutin nito. Basta lumampas lang tayo guys ng 30, mga 31, pasok na sa balik puhunan natin yan. Tingnan natin guys. Ito nga pala yung baboy na binalik namin guys, from start, from grower. Nakadalawang grower na kami, binalik muna namin ulit sa starter. At effective naman guys. Guys, mahaba na yung katawan at saka medyo matatambok na. Ayan, talagang mamasel-masel na guys. Eto. So, yan yung dahilan guys kung bakit namin sila binalik sa grower. At para sa akin, tama yung desisyon na ginawa namin. At napakaganda guys ng resulta. So, ayan guys, katatapos lang natin liguan yung mga baboy natin. So eto guys, ganito yung baboy na good size na. So ibig sabihin guys, mga malalaki na tong mga baboy na to. At lampas na guys ng 80 kilo. So malalaman natin mamaya kung ilan yung mga timbang nitong mga alaga natin guys. So eto guys, nagpapakain na naman tayo ng baboy. Buti na lang guys, may pambahog pa tayo. So, eto nga pala guys, ayan. So, tinanggihan na naman ang ating buyer. Guys, sayang, good size na sana, mga 90 plus kilos. Kaya lang guys, kung mapapansin niyo, ayaw nila guys yung may parang bukol-bukol na ganun. At saka yun pa, ayan. So, sabi nila, yan daw yung ano, yan kasi guys, yung pagkapon, parang hindi nakapon ng husto, kaya may natira pang konti. Ayan, kaya may bukol-bukol. So yan guys yung sitwasyon ng ating baboy. So sabi ng buyer na taga Pampanga, ayan, taga dayo dito, so hindi nila makukuha kasi kapag kinuha nila, ito yung mga klase ng baboy, kapag naiwan pala yung ganyan guys, sumasampa pala yan sa biyahe sa ibang mga baboy. So natatakot sila na baka sampahan yung ibang mga baboy nila. Kahit nasabi nila class A yung baboy natin, magandang quality, hindi mataba, 90 plus kilos na, so hindi rin nila guys makuha sa ngayon. Okay na sana guys yung quality ng ating baboy. So good naman at meron pa tayo guys na feeds. At meron pa rin naman tayo guys ibang kausap. Ayan, so prioritize lang natin yun guys kanina. Kasi nga kakilala natin at yun rin talaga yung dati nang bumibili sa atin. Pero meron pang mga biyahero guys. Sunod-sunod ang mga biyahero ngayon. So meron sa nagagaling, tapos bukas guys meron ding papunta ng yung galing naman Batangas. So tingnan natin guys kung ano na naman yung magiging sitwasyon natin dito bukas. Ayan, so ang kuhaan guys 130. Okay na sana yung kanina, 135 na sana, at least medyo mataas salo sa 1.5 din guys, o kulang-kulang 2K yung bawat yung yung mapagbebentahan natin, dagdag sa mapagbebentahan natin, at least dagdag sana guys pang bili ng feeds man lang, baka bawi-bawi tayo. Pero dahil nga hindi nila guys nakuha, so move na tayo bukas ulit. Ayan, so tingnan naman natin guys yung kapalaran natin bukas. Ayan tayo guys, think positive lang tayo lagi. Ayan, talagang nangyayari ito sa negosyo ng pagbababoyan. Sabi nga nila kahit lodi na-experience yung mga ganito. So
Kaya eto guys, na-diet natin yung baboy na maghapon dahil nga sa pag-aantay, pero wala na tayo guys magagawa. Good commendation na lang galing sa kanila na maganda yung quality ng baboy natin. Ito kasing baboy na to guys, doon pa to sa last batch na binili natin sa labas ng ating farm. Ayan. So kaya yung pagkakapon hindi na natin guys ginawa ito dito sa ating baboyan. So pagkapon dati naman talagang akala natin okay na yan. So wala na tayong magagawa kundi maghanap ng good buyer para dito sa ating mga alagang baboy na to. So okay guys, sabi nila magaganda yung katawan ng ating baboy, mahuhubog. So eto guys yung quality na baboy, sinasabi nila na class A kasi nga malaki siya pero hindi siya mataba. So ina-expect natin to guys mga 90 kilos mahigit. So ganun din yung expectation nila guys. Yung mga 85 kilos hanggang 100 kilos kasi o lampas pa ng 100 kilos, yun yung mga good size na tinatawag nila, lalong lalo na kapag tracking yung pagbibentahan nyo guys. So nagkataon lang guys na meron pala silang criteria na ganon-ganon. So, hindi naman natin alam yung mga ganyan-ganyan, yung mga katulad niyan, yung parang natira na laman. So, kaya pag nagkapon tayo guys sa susunod, na tayo na mismo yung nagkakapon. Ito kasi guys, galing pa sa ibang farm tong mga baboy na to, binili natin to biik. So, iingatan natin yun at i-consider kasi sa mga susunod na pagbibenta natin, mas marami na yung ibibenta natin. So, maaaring makontak rin natin sila guys sa mga susunod na pagkakataon. Ito na naman, isang buhay na naman ang pakikipagsapalaran dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So, think positive lang tayo always guys, talagang nangyayari yan dito sa pagnenegosyo. Ayan, kahit na maghapon tayo dito sa babuyan natin, pag-aantay sa mga mamimili, so sakripisyo para at least magkapera tayo. Ang mahalaga guys, talagang tapat tayo sa kanila na pinagbebentahan natin ng baboy at syempre yung pagod natin, yung effort natin sa pag-aalaga ng baboy. So para sa atin guys, lahat ng mga experiences, good or bad experiences, magandang experience yan para sa atin, para lalo pa nating mapagbuti, mapag-igi. Ayan ang pagnenegosyo ng babuyan para sa mga susunod na pagkakataon. So, ganang-gana tayo guys. So, maraming salamat po. Ito po si Kabady Mo Ko. Basta usapang negosyong babuyan, asenso sa negosyong babuyan. Kahit napakaraming challenges, tuloy-tuloy lang tayo guys. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.